dalawang kupunan, might as well get the advantage of the clash. Yeah, napaka-importante para sa magkabilang kupunan. Sa Smart Omega, 2 points ang kanyang kailangan makuha para tumabla para sa Blacklist International. At 19 points. Habang ang RSG naman gustong makuha yung top spot or second seed sa ating standing. Welcome to the Land of Dawn. Game number 3. Smart Omega at RSG. Napaka-importante agad ng lane na mangyari dito sa may bottom lane. So, ito na naging trend para sa dalawang kupunan. So, it's really on the XP lane dahil dun nga din naman magsuspawn ang ating turtle objective. So, Vision ang pwedeng maging edge. Or actually, Vision nga kasi meron pang Drak ang Omega. Oo, Vision is the mission. Nagawa ng Lito, nakuha dito ng Smart Omega. And dito natin makikita, Lito pa lang boss ha. Lito pa lang, 3 na kaagad ang nagko-commit. Alam mo agad na gusto nilang makuha yung early advantage eh. Kasi, well, yes, both of them, pareha silang may scaling na marksman and even yung mid lane nila, I would consider this Valentina as a scaling hero kasi kailangan niya rin ng items. Hindi binababa yung damage niya eh. Na-nerf din itong hero na to. Now, looking at the items kanina, 6 ulit. 3 vital, 3 agility, 3 wilderness blessing for Omega. Now, for RSG, 2 lang. Ay, 4 lang rather. Tig 2 lang ng agility tsaka wilderness blessing. Okay, layo muna si Irad and nakita natin na ano, harapan kagad eh. Nagkasalubungan kagad eh. Oo, nagkasalubungan ng, agad ng kilay. Doon pa lang. Hi, hello pa lang eh. Sabi natin nung una, buff eh. Pero ngayon, sa may crab na. Pero ito, Eman is the man. Uy, nalampasan niya dito si Yuji. An all-time kill leader sa 611, rank 18. So, iba pala talaga si Man. Eman payaman na. Eman is the man pa. Ayun na. Oh, unti-unti na talaga niyang binabaliktad ang kanyang pangalan para gumawa ng name. Yan. 8.72. Okay. Tama. Grabe naman yung mga gala. Parang narinig ko na yun eh. Oh, sa'yo din Sa akin magaling yun. Oh, eto na. Narinig ko natin ang pagong. Pero may set up play dito para sa Omega RSG. Pero bakit para sa kanila? First blood para dito kay Irad. At mare-reset pa nga ang Turtles. Chakno, Etomax at Matt nandito pa rin. Sabi ni Nats, medyo magbibitaw lang muna siya ng konting mga paghampas. Tuloy pa rin ang pag-poke ng ating dalawang kupunan. Buhay dalawang jungler. At aalis na lang muna sila. Ang tibay talaga ni Matt dito eh. Ang dami ng dinaanang unos eh. 4 yung bumahampa sa kanya at ngayon buhay pa rin. Si Atoy Arlang ang napuruhan sa mga kaganapan na yon. Pero si Irad, sabi niya habang naiipit dito si Matt, papasok na ako! Sakto, Turtle. Makukuha din ni Irad. Sabay alis para sa mga Raiders. 781 gold pero medyo pantay pa naman ang laban at bumaba ng 600. Lamang din sa retrihan kasi lamang ng isang level dito si Irad eh. Oo, tsaka i-comment din natin si Light doon sa dabog niya. Saktong-sakto na para mapigilan ito si Matt na gumawa ng galaw. Sakto yung dabog, sakto yung Phantom Execution plus the retry. So therefore, Irad got that turtle. Pero for Omega, we would expect this na ganito yung magiging picture ng early game. Yeah. Kasi yung Pakito, wala pa namang items to, so hindi pa ganun kasakit. And in return, wala din siyang defensive items, so hindi siya ganun kakunat. Actually dun sige, tuloy mo muna. Kaya parang nakikita mo yung difference ng dalawa eh, Terizla and the Pakito. Yung Terizla, mas nakukuha mo yung value ng level 4, pero yung Pakito, mamaya pa talaga yan. Oo nga no, kasi parang mas impactful yung ultimate ng isang penalty zone eh. Pero yung gusto ko lang sabihin dito, yung dun sa unang turtle, ang ganda ng ginawa ng RSG. Dinelay nila itong si Matt, ginugulo nila, kaya naiwan ng level 4 si Matt. Tapos naging mataas yung retry. Oo, naging mas mataas yung retry ni Irad kasi gumubat siya eh. Kumuha siya ng crab coin dun sa may baba, nag-level 6 siya. And yeah, RSG nagiging matagumpay sa mga ginagawa ng early skirmish. So parang ang ginagawa ng RSG para maging matagumpay ang kanilang raid is i-restrict yung ginagawa or pwedeng gawin ng Omega. Part ng restriction is kung ano yung pwedeng gawin by the way ni Ryota dahil 2 players pala nandoon. Pero ganun din naman ang ginagawa ng Omega sa side naman ni Kelra. So kanya-kanyang ano na to, investment plan. Kanya-kanyang insurance na pinangahawakan at binabayaran. Now for Omega, si Kelra yung insurance nila. Ngayon na nabibigyan na naman siya ng space, pero wait, teka lang. Uy. Si Kuya Light ang magdadabog dito sa may Riverside. Meron pang Astral Echo at medyo masakit na yung mga palakol ni Kuya Nats. Pero tingin lang naman kung meron ng damage sa may bandang gitna at meron ng pagong at 3 seconds. Ayan na, pupwesto na rin dito ang RSG. Alam nila na kailangan mauna ang kanilang kubunan. Cut muna si Atoy R
para maagang makaresponde. Pero may ipit siya kay Irad. Andun yung mga dash. Nino-normal lang. Ito na naman yung mga pagpirma. Oy, Uy. naiwas. Oh, Naiwasan. papasok pa si Irad doon. So, dalawang ultimate ang nagamit, by the way, ng RSG. So, pwedeng kumuha ang, at simulan ng Omega, by the way, ang Lord. So, talagang Turtle. Ang target talaga ng RSG is si Kuya Ryota Oo. para hindi siya kasama sa teamfight. At medyo mahaba na naman to na Turtle. Pangalawang Turtle pa lang, pero grabe na agad ang pagkakagawa natin. Dalawang kupunan, ginamit ng Precious Rat para dito kay Nats. Kalahati ng buhay ng Turtle. Nandito na rin si Chaknu at Eto Max. Matt with a retribution, sakto sa harap na apat na players ng RSG. Nakabawi din si Matt doon sa retrihan. Not to mention, without any help from Smart Omega, hindi na nga nag-wild charge doon si Chakno. At hindi lang yun hindi kasama si Ryota doon sa moment na yun. Tapos nakuha nila yung turtle plus yung turret. Maximum advantage ang nakuha ng Smart Omega. Kaya pala nakita ko yung skin dito ni Atoy Are, 8-time world champ Manipak yung niya yung skin niya Kaya pala matindi ang mga right jab, mga hook, mga uppercuts. Kakaibang training ang ginagawa doon sa may XP lane. So, 6-minute game time. Medyo muna to. Again, yung mga gold laners natin ay kailangan muna natin ng mga items, mga damage. Kaya din talaga nakatutok din si Light dito sa may top. So, next natin, ilang minutes ba yung next na turtle? 1 minute pa, 1 minute. 1 minute pa. 1 minute. So, farm lang muna. If ever merong makasalubong, that's it. Pwedeng gumawa ng play. Yeah, and ngayon, babagalan ng bahagya. Pero alam ng Smart Omega na pinagtutulong-tulungan talaga dun sa itaas. Pero magiging successful ang pagkuha. Now, penalty zone na gagamitin. May tatamaan si Nats doon. Merong Astral Echo. So, again, it's just pokes para sa ating dalawang kupunan. At titignan natin mukhang may makakasalubong dito si Atoy R. So, merong lang konting pagsuntok laban kay Nats at mapipilitan lumayo. Clear lang muna ng minion wave at palitan lang din ng around 500, 600 go deep. Hindi pa rin super sakit ni Eto Max dito. So, ito yung mga panahon na kailangan samantalhin na pero may pagbungbong gagawin. Eman, makakapag-sidestep para sa kanila at buhay pa rin. So, RSG, ang question dito is, gagawa ba sila ng play? Hindi na lang muna at medyo delikado. Pero Eman dito, ang target ngayon ng barangay. Pero middle lane, Eto Max may kita dito ng RSG. Sakto sa kamay ni Nats. Eto Max is down. Aray ko. Tatagos na sana doon sa pader pero hindi umabot. Masyadong malaki yung maso. Pero ito yung trade na nakuha. That's gonna be Irad falling down. Pero gusto ko lang din i-highlight how confident Smart Omega is with Kelros Claude. Nandun na si Light lagi, tinatambayan na si Eman. Pero hindi pa rin sinasama ni Chakno si Kelra. May means kasi na makataka si Kelra. May Purify, may BMI, mas malayo yun compared sa dash ng isang carry. Plus, Wait lang, si Kuya Eman. Ang mapipilitan dito na targetin. Pero papasok si Ryota. Is it gonna be a kill para sa kanila? Pero hindi na lang muna. Pero Omega dito makakasecure ng objective against RSG. But a kill is a kill. RSG kill, Omega objective. Nakita mo yung tapang Yung tapang dito ni Atoy R Kaya lang kasi 4 yung kanyang napuntahan. Irad. Lalayo pero sa suruin. Grabe naman yung iwas. Grabe mga paglikong teknik ang atin nakikita ngayon para sa dalawang koponan. Pero sa dami ng binibitaw nila ng mga skills, interestingly, 600 lang pala ang lamang. At saka ang dami ng mga clash na nangyari. 1-3 lang yung ating True. score. So talagang eto na all out war. Pero andun pa rin yung mga pag-iingat. again, we're going back dun sa trades thing. Kukuha ka ng turtle, akin tore. Kukuha ka ng tore, akin turtle. Kukuha ka ng kill, akin yung turret. Parang paulit-ulit natin nakikita at paulit-ulit natin stress out how vital yung mga trades na nakukuha ng bawat kupunan. Now, for Smart Omega, mas okay para sa kanila kasi dalawang tore na yung meron sila ngayon. Yung turtle nag-respawn. Yung buhay nag-respawn pero yung turrets hindi na nababalik yan. Yun nga sumisikip na paunti-unti ang kamapahan ng mga Raiders. Pero lamang pa rin naman ang Mega. Doon yung penalty zone. Irad, nandito na rin. Naku, not enough damage yata para sa ng RSG. That is under the turret. Nandito na ang barangay. Makakasila ng Torres sa may bottom lane. Doon si Kedra. Irad ang magiging target nila. Makakatakas ba? Meron naman tulong dito ni Nats. So medyo makunats ang ating Walang mga dash. target para dito sa top lane. Irad with an ultimate. Gagamit pa nga ng Tornos at meron mga heal para kay Light. Grabe yung dodge. Ibang klase. At nakita natin yung attempt ng Smart Omega. Nahulihin itong si Irad pero talagang mailap ang Lancelot ng player nito. At ngayon habang nangyayari pala dun sa may bandang itaas, nakabasag sa bottom lane. Itong si Kera, yung pagsikip ng mapa ay talagang evident na. So RSG, kailangan na nilang umaksyon. Now, 15 seconds bago magkaroon ng Lord.
maganda yung pwesto ng Omega ngayon. Sinusubukan nilang kunin yung mid lane, pero it's RSG na dedepensa lang talaga at hindi nila ibibigay basta-basta. May purple buff si Irad. Now, Omega can still go for that Lord na mabilis or they could possibly invade na lang muna itong si Irad, pero the other way around eh. Sabi ni Matt, hawakan ko na to. Ngayon pa lang. Oo sabi nga, di ba, Matt is my name, Retry is my game eh. Hinahatak lang niya dito sa may gilid eh. And yun yung pinapamalas ngayon na kagalingan ni Matt. Pero habang nangyayari yun, nakabasag na rin sa gitna. Etong si Kera, trabaho lang. Imagine mo, 0-0-0, nasa 10 minutes na tayo. Pero Si Kera, kung may count lang ng Torre, yun na makikita natin Oh, KDA. ayun na. reset. Okay, merong reset with that Grok block from Chaknu. Tapos, kung hindi si Kenray nagsisplit push, si Ryota naman. Ayan na naman. Doon sa may top lane, so medyo mabubuwag na naman ang RSG. Knowing na ganito ang playstyle ng Omega, actually pwedeng i-force ng RSG para sa teamfight dahil ito din naman ang kanilang strength. Pero Oy. wala kasi dito si Eman eh. So yung main damage dealer nila na physical, may kakulangan. So ang ganda ng ginagawa ni Ryota dito ginugulo lang niya, pinipilit niya na mag-react dito ang RSG sa itaas. Pwede niya bang ituloy yan, actually, ng isang wave pa? Kasi pwede niyang i-call na, Matt, wag muna. Bitaw muna sa Lord. And may kakayahan din silang i-delay ng Mag-reset. i-delay pa ulit-ulit kasi after na time na si Ryota yung nagsa-split push, si Kelra naman ngayon sa bote. Yun ganda rin. At saka yung vision ang ganda eh. Andun yung Azra Echo para ma-secure nila na yung mga nasa paligid na damo, walang tao doon. Grabe yung Target, mind games. Ito na yata ang inaantayin na opportunity para sa side ng Omega. What's Like up? dito, hahabulin nila. Makakatakas ba? Medyo may pagliko para dito kay Ryota. So medyo lalayo ngayon at papasok ang RSG. Merong setup play Hero. para sa kanila. Wild charge, walang tatamaan doon. At si Nats may iwan. Kasama na dito ni Irad. Kanino nga ba talaga mapupunta? Lord, it's gonna be Irad para sa side ng RSG. Pero dediretso yata dito ang side ng Omega. Meron pang Astral Echo para sa kanila. Plus wild charge para kay Aqua doon sa kanyang IMU. Ngayon, hahabol pa rin dito ang Smart Omega. Patay si Aqua for the next 32 seconds. Pero ang Lord ay nasa kanila. Clear wave na malala para dito sa Smart Omega RSG. Unang Lord ay nasa itaas. Makakahinga sila kahit wala si Aqua. Napakaganda attempt para sa mga Raiders. Ano itong micro plays na nakita natin for RSG, yung liko ni Light para hindi tamaan ni Ryota, yung talon ni Nats para magulo, itong si Matt, yung retribution play mula kay Irad, lahat nakita natin eh. Yun, Looking at this, si Aqua even siya nakaiwas pa doon sa wild charge naman ito si Chakno. Again, Nats with the penalty zone. Amplified yung kakayahan ng isang Lancelot na makakuha ng steal. But then again, yung punish from Omega, masyado kayong malalim, wala na kayong resources, it's our time. Getting 2 members for RSG. May bawi din na ginawa dito eh. Sabi mo nga kanina, di ba, hindi pwedeng walang gante. Hindi pwedeng walang bawi. Kaya lang kasi, masasabi natin na pang damage control lang yung nagawa nila dahil wala nga si Aqua ron. Pero sobrang baba ng scores natin dito. Six yung total kills pa lang Imagine pala. mo yun. Sobrang dami na nangyayari. Sobrang daming action. Sobrang daming mga suntukan. Pero 6 pa lang yung totals. In 13 minutes Total kill. Sa 13 minutes, no? So, kung kabarangay ka or kung supporter ka ng Smart Omega or supporter ka ng RSG, parang pabugso-bugso lang din yung opportunity para sa'yo na huminga. Oo. Parang mga ganong moments. Minsan nga yung hihinga ko pa lang may mangyayari na ulit agad eh. May kasunod na ano. Ang bibilis kasi nila kumilos, lahat to naka-agility tsaka mga wilderness blessing eh. Oo nga nga pala. pala. So you would imagine a lot of clash that would happen doon sa jungle area. Mainly doon sa purple buff ni Irad na pwedeng puntahan ngayon ng Smart Omega. But then again, okay lang yan eh. Sabi nila, sige, may kakayahan naman na kunin yan. Hindi naman natin ganun ka-problema yung Lancelot at this moment. Ang mas nagiging problema natin, hindi natin masyadong mahabol si Eman. So, nakabantay talaga ang RSG rin doon sa purple buff ni Irad. And kahit nakuha nila yung unang Lord ng game na yon, wala namang naging kabayaran pagdating sa Torre dito ng Smart Omega. Sila pa rin may hawak ng lamang 2.2k at pwedeng bagalan ito actually ng Smart Omega. Pwede nga sila mag-freeze lang na ng lane para kahit pa paano ay bumagal ang flow at mapilitan ang RSG na lumabas doon sa vicinity ng kanilang mga torre. Ngayon, 14 minutes and 43 seconds. May mga pang-abang na ginagawa si Atoy Ara. Nakakatakot to. Feeling ko alam din ng RSG na nandito si Atoy R. Nagmamasid habang tatakbo
sa panibagong bush. Ito pag, ano eh, Gapang lang, no? feeling ko yung mga ganitong moment, sinong lumabas dito mamamatay. Nako mo, Ayan na pero nga. suntok na magpasok doon para kay Ryota, sakto sa kamay. Dito na Eman, pero may bulaga na play para sa side ng Omega. Keller makakakuha ng kill, dalawa pa nga ang kapalit. Mukhang pwedeng diretsuhin dito sa may top lane. Naku. Kailangan mag-ingat. Kailangan dumipensa. Light lang ang naiiwan at nakatalaga. Kailangan bumalik dito ni Irad. Ang bilis! Pinabagsak agad ni Kelra. The gold standard. Itong Torres sa may bandang itaas ngayon, pwede nila ituloy. Wala si Aqua and Eman. Eman for the next 20 seconds. Pwede nilang i-rush. Pwede, pero mataas pa rin yung steal probability. This is still Lancelot. Irad. Ayun na. Okay, pipilitin ni Irad na pumasok, pero may Hero. crowd control dito para sa Oh, side no. ng Omega. Jack to win a kill sa mama pa ng Lord para sa barangay. Never say die! Para sa Smart Omega! Ngayon, unti-unti lang lumalapit ang tsansa nila na makapasok sa playoffs dahil sa steal o dahil sa Lord take na yon. And look at this, napakaganda na attempt nila. Grabe, parang long jump, varsity. Kakasabi ko pa lang na kapag may lumabas dun sa Sabay tatlong tumalon, nagtatago na yon, mamamatay. Oo. Si Ryota yung unang lumabas, siya yung unang namatay. Pero hindi natin naisip na meron palang Chuck nung paparating. Tapos may Cyclone Eye ba yun? May... Oo, Cyclone Itas Flicker. Ang bilis nun. Long jump pole vault eh. Grabe. Dami. Ibang klase, RSG and Smart Omega. Hawak nilang kalamangan. Buhay naman ang 5 sa mga members dito ng mga kabarangay at ng Raiders. Pero naispatan sila. Nandun yung Ashen Echo. Kita Lord lahat. na Luminous nasa itaas. Chakno dito. Nagpapanggap na bato. Nagpapanggap na damo. And ngayon ang Sinats. Pumipilit lang talagang dumipensa. Oh, medyo napapalalim ata dito. Medyo Uy, uy, uy! nasasaktan. Si Kuya Nats, mawala ng immortality doon. At Light dito, nasa gitna na rin habang Riyad, sila Riyad! unti-unti nang mawawalan dito ng buhay. Tsak, mawala ng immortality. Yung Lord madedepensahan pa rin ng RSG. Oh, no. Pero yung Torres sa may middle lane, makukuha na ng OMG. Okay, andun yung wall. Pero sila dito ay dumadamba. Irad, pilit na kiniklear yung mga minions na makakapal. Phantom Execution para lang makatakas. Baka ma-hold siya dito. Smart Omega, talagang kumakapit. Isang hakbang na lang para sa pagkapanalo rito. Uy, ang sakit ha. Pero ready din naman ang mga Raiders. Hindi pa raw tapos ang laban dahil makakadepensa pa rin sila. So another reset para sa ating dalawang koponan. Again, mag-boil down na naman tayo doon sa magiging Lord Dance. 72 seconds. Kung sino makakuha ng Lord, ang taas ng chance na ma-end yung game plus wipeout. Parehas silang may kakayahan eh. The Minotaur and the Terizla. Pag kumonekta yung dalawang setup na yun for RSG ng sabay, and even yung ginagawa ni Aqua, nakita natin kanina how impactful, how ouchie itong si Kuya Aqua. Si Kelra pa yung nasaktan doon ha. Imagine isang buga, kalahati ng buhay. Oo nga eh. Tsaka ang RSG ngayon, medyo torn na rin sila makipag 5v5 teamfight eh. Kasi open yung top, mid, and bottom lane nila eh. Di ba, any moment, nakita na natin ng ilang beses, maraming beses na yung split push na threat mula Uy, uy, dito uy. kay Kelra. Pero nagsasama-sama ang 5 members dito ng RSG. Naghahanap sila. Nagbabaka sakali na may tao silang matagpuan doon sa mga damuhan sa may bandang itaas. Win probability 70% para sa Smart Omega and 30 naman para sa RSG. Yung 30% na yun Aray. ay kailangan nila i-capitalize pero na, ang sakit na. Masakit na yung Asal Rico rito ha. Oh, ramdam mo eh. Parang may crit text. Pagka nakikita mo magdadamage. But yeah, RSG, they can try to contest. Although, crucial, no, Joshi Cakes, kung kunwari magko-contest si RSG, crucial dapat may immortality si Irad. Oo eh. Kasi kapag kung makuha man to ni Irad, easily punishable pa din. Kasi gagamit niya lahat ng resources niya just to take the Lord eh. Oo. Yung Phantom Execution, yung Thorn Rose, yung mga dashes. And kapag naubos na yon, parang alam na ng Smart Omega, teka conceal play. Uy, uy. Okay, merong naglalakad, nag-rock kanina. So, ano lang yun, warning shot Uy. para sa kanilang Omega shot. Pero sabi ng mga Raiders, ready lang naman kami para sa raid. Okay, so si Matt dito nakikipagtitigan kay Irad. Kung sino ang unang kumurap ay babagsak. Chakno, sisilip dun sa may elbows. Pero nandun yung Tornos. Asher Echo, pero sa itaas sa itaas. May pinaplano si Atoy Arata. Okay, so kalma uli. Si Emma nang iniwan dun sa gitna. Ay, tama, para mas mabilis niyang matunaw itong si Atoy, if ever. Grabe yung diversion play na ginagawa ngayon na side ng Omega. Oh, no. Si Iral ay halos wala na buhay doon habang si Nats pero penalty zone. Tatamaan ng tatlo pero wala siya
sisimulan na ngayon ng Omega. Pero parang hindi yata handa dahil nandito pa rin ang RSG. Yung flow ng minions dun sa itaas. Sabi ng Smart Omega dito, Arthur R, medyo nagiging masikip kasi dito eh. Gawa ka nga ng action dun sa taas at pilitin natin si Nuts na mag-react sa'yo. Ngayon magpapalit eh. Eman kanina yung nagde-defend. Ngayon naman, inilagay na nila si Nuts kung sila Feel gagamitin. again? Meron conceal pero for sure narinig ng RSG. Sino nga ba ang magiging target nila? Meron pa din na gagawin pero si Light naaaray na pala. Oops, si May Aqua. kita pa dito si Aqua. Pero poke lang din. Grabe ang Si Irad. disiplina habang si Irad mapipilitan na Ryota, lumayo na lang muna. Ryota. At si Ryota, grabe ang camera natin. Ayaw bitawan! Ayaw bitawan ni Atoy R! Yung top lane! Ito yung ginamit nilang estratehiya. Ayan na. Kalaban ang AP Ayan Friend. na! Pero ito na! Maraming minions, Wala. ha? Oy, may mga minions, may mga minions. Meron pa Kalap-kalap. immortality pa rin dito si Eman. So RSG ngayon medyo nalilito. Ano nga ba talaga ang kailangan natin gawin? Oy, Halos, Ano lang yun, pabugsong penalty zone. okay. hindi na ako magugulat kung i-reset ulit tong Lord na to. 4-man, 4v5. Mare-reset nga ba? Mawala ng immortality dito si Nats at papasok si Irad. Pero yung pala, na-reset Si na yung Nats! Lord. It's gonna be a bait para sa kanila. Dahil si no. Nats ay patay na. Ryota. Si Light dito at si Ryota sa may bandang likod. Merong immortality si Light. Sarado. Pero unti-unti kukuhanin dito ni Kenra. Oh, no. Sakto, killing spree na siya. At dalawa ang patay para sa side ng RSG. Okay, pagkakataon nila to para kumuha na ng mabilis sa Lord. Pero again, yung contest rate para sa RSG mataas pa rin. Lancelot with the Tornos, Phantom Execution at Retry. Napakahirap agawan yan. Kaya may mga options dito ang Smart Omega. Parang delikado. Clear tayo mabilis. Pero hindi na aabot. Hindi na aabot si Irad, ladies and gentlemen. And Matt, finally makakuha ng Lord. One charge? Pero may one charge para kay Chakno. Naharangan pa nga, makakatakas ba yung dalawang players ng RSG? Makulit Sandra. si Irad. Pero unti-unti na nga magpo-poke dito Wow! ng nanay ni Kenra. Pero sakto sa kamay ni Matt. Parang malaali yung play na nakikita natin para sa barangay. Samahan mo pa ng Appraiser slot para sa kanila. Okay, Light. Ang taas ng death timer dito, 55 seconds. Pero 7 naman para kay Light. My Lord. Aabot siya. Nandun yung mga pokes mula kay Aqua. This might be it. Nuts! Meron Ito na penalty mababawi. zone. Meron penalty zone para sa kanila. Free hit dito para kay Eman. Pero susuntok lang din naman si Ryota. Ryota merong immortality pero hindi pa rin napapro. Pero patay na dito si Aqua. Ito na yata ang defense ang inaantay para sa RSG. At unti-unti pa rin lumalaban ang mga Raiders. Pero sabi dito ni Ryota, isang suntok lang para sa kanila. At Omega will win the series. Never say die! Wow! Smart Omega! Buhay pa rin! Gusto ko lang sabihin na yung Lord Dance na yun took us 4 minutes. Even Haba, 5. bes. Wow! Dahil sa pagkapanalong ito, ay aangat ang Smart Omega from 17 points dahil nakakuha sila ng dalawa